Welcome back sa Anime Movie Recap Tagalog. Manood at mag-enjoy. Nagsimula nga ang anime, dito sa Soul Society, habang nagpapanik nga ang lahat, sapagkat sa loob nga daw ng ilang araw ay marami nang nawala at namatay na halo, sagot nga dito ni Captain Mayuri, na isa lang daw ang may kakayahang gumawa nito. Matapos noon, dito ay na-assign naman sila Shino at Ryan Osake, sa Karakura Town, ilang oras lang ang nakalipas matapos nilang maghiwalay para magpatrol. Dito ay biglang nakaengkwentro si Ryan Osake, ng isang halo sa itaas niya habang nakatambay. Kaya naman agad siyang tumakbo, at tumawag kay Shino, para manghingi ng tulong, ngunit agad na din siyang hinabol nitong halo, papunta sa isang building. At nang makapunta nga si Ryan Osake sa rooftop nitong building, laking gulat niya nang makita niya si Shino, na wala ng malay at malapit ng mamatay. Kaya naman nang bubunot na ng espada itong si Ryan Osake para iligtas si Shino sa kamay ng halo, ay bigla naman siyang inatake ng halo na humahabol sa kanya. At nang malapit na siyang patayin itong halo, bigla namang may umatake dito ng malakas, at hamati dito sa katawan ng halo. Matapos noon, agad nga silang ginamot ni Otahimi, at dito na lumabas ang ating mga bida, na sila Ichigo, Uryu, Giga Chad, at syempre ang Cocomelon God na si Otahimi. At dito nga ay isa-isang naglabasan ng napakadaming halo, at agad na pumunta sa lokasyon ng ating mga bida, ngunit madali nga lang nila itong pinalipad, at tinalo gamit ang napakadaming arrow ni Uryu. At habang nagtatalo nga dyan sila Ichigo, at Uryu, dito ay may bigla namang nag-snake attack dyan kay Ryan Osake, ngunit agad na din niya nasalag ni Ichigo, at gamit nga ang Bankai, na may kasamang Getsuga Tensho, ay agad na niyang naubos ang mga halo gamit lang ang isang atake. Ikinagulat nga ito ni Ryan Osake, at dito ay nagpakilala ang ating bida bilang Ichigo Kurosaki, isang substitute Shinigami. Kinabukasan, matapos magising ni Ryan Osake, dito ay sinabi ni Ichigo na isang araw daw siyang nakatulog, matapos nilang makipaglaban sa mga halo, nang tatanugin na sana ni Ryan Osake dito sila Ichigo, kung nasaan si Shino. Dito ay biglang dumating ang dalaga, at umiyak sabay sakal nito kay Ryan Osake habang nag-aalala. Hindi nga nagtagal, dito ay may bigla namang dumating na isang lalaki sa bintana ni Ichigo. At mayabang itong nagpakilala bilang Asguero Ebern, ngunit sinabi nga lang dyan ni Ichigo na hindi niya daw siya kilala kaya lumayas daw siya sa kama niya. Ngunit tumanggi nga itong si Asguero, kaya naman agad siyang sinipa ni Ichigo at sinundan sa labas para tanungin kung ano ang kailangan niya sa kanila. At matapos nang sabihin ni Ichigo na mukha siyang errand car, dito ay nagalit naman ang siraulong lalaki, at agad na ay pinakita ang isang alahas na katulad ng kay Uryu, kaya dito ay napagtanto ni Ichigo na si Asguero pala ay isang Quincy. Ngunit agad nga din napunta ang senaryo dito sa headquarter ng head captain na si Yamamoto, at may bigla namang dumating na mga misteryosang individual, at sinabi nito kay Yamamoto, na andoon sila para mag-declare ng war. At dagdag pa nga nila na masyado daw madaling pasukin ang headquarter ng Soul Society, at ipinakita nga itong assistant ni Yamamoto na si Sasaki B na patay at may spear na nakabaon sa dibdib nito. Agad naman itong tinulungan ni Yamamoto, at sabay atake sa mga misteryosong tao, ngunit agad na din nakaalis ang mga ito at sinabing sila ay mga Quincy. Sa kasalukuyan, nang mapikon nga itong si Ichigo, dito ay ginamit nga niya itong Bankai niya, at sinabi ni Asguero na kaya niyang nakawin at tanggilan itong Bankai ni Ichigo. Ngunit matapos nga niyang magdasal ng napakahaba, agad namang nasalag ni Ichigo itong mga atake niya, sabay tira nga nito ng Getsuga Tensho. At nang matalo nga ni Ichigo itong Quincy, dito ay sinabi ni Ichigo na meron siyang 5 minuto para ipaliwanag kung ano ang sinasabi nitong mawawala ang kanyang Bankai. Ngunit agad ding nakatakas itong Quincy matapos itong lamunin ng misteryosong anino. Matapos nun dito ay ipinakita naman itong leaders ng mga Quincy na si Yuhabaha, habang kinakausap itong isa sa mga tagasunod niya na walang braso, sapagkat tinanggalan nga niya ito dahil sa sobrang yabang. Samantala napunta naman ang senaryo dito kila Uryu, habang pinag-uusapan nila kung ano na ang nangyari kay Ichigo. Sagot nga dyan ni Uryu na hindi daw basta-basta matatalo ng ganun-ganun na lang si Ichigo. Nang dumating nga si Ichigo matapos ang laban, dito ay may bigla namang tumawag kay Ryan Osake, galing nga dyan sa control room ng Soul Society, at sinabing 57 minutes ago daw ang nakaraan, ay may biglang umatake daw dito sa office ng head captain, at may isa daw doon ang namatay.
At sa oras din daw na yun, dito naman daw malapit sa Kokoro Gate, meron nga daw hindi pa nakikilalang suspect ang umatake dito sa Squad 1, at sa loob daw ng 180 seconds, ay meron na nga daw 116 ang namatay. Ikinagulat nga ito ng ating mga bida, sapagkat nadamay nga din daw itong assistant ni Yamamoto. Matapos noon, habang nagpapatrol si Ichigo sa lugar nila, sa hindi inaasahan, bigla ngang dumating dyan si Nell galing sa portal sa itaas. Ngunit bigla nga itong umatake ng super acceleration, na nagpalipad nga sa kanilang dalawa pa ibaba. Dito ay napaikan nga si Ichigo sa ginawa ni Nell, ngunit umiiyak ngang sinabi ni Nell kay Ichigo, na tulungan daw niya sila sapagkat may nangyayari nga daw sa Heko Mundo. Ngunit agad nga ding napunta ang scene dito kila Yhwach, habang tinatanong itong isang tagasunod niya, kung ano na ang nangyari sa trabaho niya, ngunit sumagot nga ito ng pabalang, kaya naman dito ay pinaputok ni Yhwach itong ulo ng tagasunod niya. At agad nang nabali ang tingin nito kay Ebern, at sinabing wala daw itong kwenta, kaya hindi daw siya worth it na pariin o bigyan ng punishment, kaya ayun pinatay na lang siya. At dito naman sa Soul Society, nagtipon-tipon nga ang lahat ng squad captain para ilibing itong si Sasaki B. Sa kwarto naman ni Ichigo, dito nga ay ikinwento ni Pesh ang mga nangyari sa Heko Mundo. Matapos nga daw mamatay ni Stark at Baragan, si Harabel na daw ang sumunod na naging ruler ng Heko Mundo. Ngunit sa kasamaang palad, agad nga daw natalo si Harabel sa mga Quincy, at hindi daw nila alam kung saan dinala ng mga Quincy si Harabel. Kaya naman dito ay nagmakaawa ngang nanghingi ng tulong itong si Pesh. Sagot nga dyan ni Ichigo, na matapos nga daw ang lahat ng sinabi nila hindi nga daw niya papalampasin ang mga nangyari sa Heko Mundo. Ngunit agad nga dyan nagsalita si Uryo, at sinabing hindi siya tutulong dahil sila daw mga Quincy ay nag-e-exist lang para pumatay ng mga Hollow hindi para tumulong sa mga ito. Naintindihan naman ni Ichigo ang mga sinabi ni Uryo, at sinabi na alam daw niyang sasabihin ni Uryo yon sa kanila. Sa hindi nga inaasahan, bigla nga ditong dumating itong si Uruhara, at sinabing siya na ang bahala sa daan papunta sa Heko Mundo. Nang papunta na sila sa Heko Mundo, dito ay bigla ngang nagtanong si Ichigo kay Uruhara, kung bakit daw ba siya dumating sa tamang oras. Sagot nga dyan ni Uruhara, na napansin daw niya itong mga nangyayari sa Soul Society, at ang presensya ng nakalaban niyang Quincy nung nakaraan, hindi daw ba nakakapagtakayon, sapagkat lahat daw ng nangyayari sa kanila at sa Soul Society ay konektado. Matapos nga nilang makarating sa Heko Mundo, dito ay nakita naman nila itong mga Quincy na may daladalang bihag, at nakakita rin sila ng napakadaming bangkay ng mga Eren car, kaya naman agad na nagdesisyon si Ichigo na magpatrol sa lugar, at iligtas ang mga natitira pang Eren car sa lugar. Ngunit agad nga ding napunta ang scene dito sa mga bihag ng Quincy, at ipinakita din itong isa sa mga stern reader ng Quincy na si Jay. Habang sinasabi nito sa mga Eren car na bihag nila, na magkakaroon daw sila ng test sa pagitan ng mga Eren car at Hollow. Kaya naman dito ay agad sinaksak ni Jay ang kanilang mga bihag gamit ang spear, ngunit agad nga din niyang nasalag ng dating assistant ni Aizen na sila Lolly at Manoli. At agad nilang tinutukan ng espada itong si Jay, habang sinabi nila na hindi sila magpapatalo sa katulad niyang tagasunod. Ngunit wala ngang pag-aalinlangan, agad nang hiniwan ng mabilis ni Jay itong dalawang Eren car, at sinabi nito sa mga tagasunod niya, na kunin ang dalawa sapagkat pumasa ito sa test na ginawa niya. Nang aalis na sana itong captain ng Quincy, dito ay may bigla namang umatake sa likudan nila, dahilan para maubos itong mga Quincy na tagasunod niya. Matapos noon, dito ay nagtanong si Jay kung sino daw ba itong mga pokpok na Eren car na umatake sa kanila. At dito na nga nagpakilala itong mga bata ni Halabel na sila Mila Rose, Son Son at Tres Bestia. At habang nakikipaglaban nga dyan sila Mila Rose, sa malayo nga ay natanong naman ni Ichigo itong malaking pagsabog, at kumuha naman sa atensyon nila. Ngunit agad ngang bumalik ang kwento dito sa mga Quincy at Eren car, dito ay sinabi ni Jay kila Mila Rose, na sumuko na sila upang makapagsilbi sila sa kanilang pinuno. Ngunit nagalit nga dyan itong tatlo at sinabing wag niyang underestimate sila. Sa Soul Society, habang nagminting nga ang mga squad captain, dito ay sinabi ni Mayuri, na ang malaking pagkawala daw ng Hollow sa mundo ng mga tao, ay magkakaroon ng malaking epekto sa imbalance ng soul. At siguradong pag nangyari daw ito, siguradong masisira hindi lamang itong mundo ng mga tao, kung hindi na rin ang Soul Society.
At siguradong alam na raw ni Head Captain Yamamoto, na ang malaking rebellion na ito ay gawa ng mga Quincy. Samantala dito naman sa Heko mundo, bigong nang matalo ng 3 Arrancar itong Captain ng Quincy, ngunit dyan nga ay nakita nila Ichigo itong sinapit ng 3 Arrancar sa kamay ni Jay. Kaya naman walang pag-aalinlangan dito ay sumugod na ang ating bida, ngunit agad ding umatake itong si Jay, pero agad din namang nasalag ni Ichigo itong atake ni Jay, habang sinasabi na ang pagkakaalam daw niya sa mga Quincy ay gumagamit lang ito ng pana at bola. Matapos nun dito ay nagtanong si Ichigo kay Jay kung sino daw ba itong captain nila, ngunit hindi nga sumagot itong Quincy, sa halip bigla itong nagpakawala ng malakas na kapangyarihan, na nagpailaw naman sa lugar. Sa hindi inaasahan dito ay nagulat si Ichigo matapos mag-transform itong si Jay at tinawag niya itong Quincy Volt Standing. Ngunit agad nga din napunta ang senaryo dito kila Yhwach, habang sinabi ng reporter nito na kasalukuyang nakikipaglaban ang Special War Potential na si Ichigo kay Jay. Kaya naman agad ditong sinabi ni Yhwach na tipunin nila lahat ng Stern Ritter at maghanda dahil oras na daw para sagudin ang Soul Society. Bumalik naman ang scene dito kila Ichigo, na kasalukuyang nakikipaglaban dito kay Jay, ngunit kahit anong teknik ang gawin ng ating bida, dito ay bigo nga siyang magalusan si Jay. Matapos nun dito ay inabsorb naman ni Jay ang resin sa paligid, upang bigyan si Ichigo ng isang atake na tinawag niyang Biskill. Sa hindi inaasahan agad nga siyang sinuntok nitong halimaw, na isinamo ng Tres Besties na nag-polypad at bumugbog naman dito kay Jay. At dito naman sa library kung nasaan si Uryu, bigla ngang dumating itong tatay niya na si Ryuken, at sinabi kay Uryu na ang lahat daw na nangyayari sa Soul Society at mundo ng mga tao pati na rin sa Heko mundo, ay kagagawan lahat ng mga Quincy. Sapagkat ang mga Quincy daw at Soul Reapers, ay walang choice kung hindi patayin ang isa't isa. Samantala dito sa Heko mundo ay patuloy ngang inabsorb ni Jay, ang lahat ng resin sa lugar, kasama na nga rin dyan ang halimaw na bumugbog at sinamon ng Tres Besties. Ngunit iba nga ang kaganapan sa Soul Society, sapagkat habang nagbabante itong 11 Division sa gate, bigla ngang dumating itong sila Yhwach, at sabay-sabay itong nagpalabas ng atakeng Flame of Rishin, na ikinagulat nga ng mga Division Captain, at ikinamatay din ni Lieutenant Kira, matapos itong atakihin ng Fireball. At nang aatake na sana itong mga sundalo ng Soul Society, agad naman silang binugbog ng mga Quincy habang sinasabi ng mga ito, na ang mga Stern Ritter daw ng Quincy ang uubos dito sa mga Soul Reaper. Habang patuloy nga ang panggugulo ng grupo nila Yhwach dito sa Soul Society, dito ay hindi na nga mabilang ang mga sugatang Soul Reaper, at sinabing patuloy pa nga raw ang pagkawala ng spiritual pressure ng iba pang Soul Reaper. Matapos nun dito ay isa-isa na ngang ipinakilala itong mga Stern Ritter. Ito nga ay sila as note. Napatuloy ngang pumapaslang ng mga Soul Reaper at kasalukuyang kaharap nila Renji at Byakuya. Sunod ay si Bambi Yeta, nakaharap naman ni Kamamura, at iba pang hindi pinangalanan nakaharap naman ng iba pang captain. Matapos nun dito ay sinabi ni Byakuya kay Renji na huwag siyang mag-alinlangan na patayin itong mga kaaway nila. Sabay atake nga nito kay Note na agad din namang nasalag ng Quincy, ikinagulat nga ito ni Renji at sinabing hindi daw kaya ng espada nila na ma-penetrate itong si Note. Ngunit hindi nga dyan nakinig si Byakuya, kaya naman gumamit ito ng skill na Zenbond Sakura, na hindi naman umepekto dito sa pangit. Matapos nun biglang ang nalipat ang senaryo dito sa iba pang mga captain, na hindi din masyadong makagalos dito sa iba pang Stern Ritter, sapagkat hindi din nila magawang sugatan, at ma-penetrate itong mga lambi ng mga Quincy. Nang bunalik nga ang senaryo dito kila Byakuya, dito ay sinabi ni Renji na ayon daw sa report ni Lieutenant Sasaki B, may kakayanan daw ang mga Quincy na nakawin ng bangkay ng mga Soul Reaper. Ngunit sagot nga dyan ni Byakuya kay Renji, na hindi daw nila matatalo itong si Note kung hindi sila gagamit ng bangkay, kaya naman dito ay binigkas na ni Byakuya ang katagang, Bankai Zenbond Sakura Kage Yoshi, na nagpalabas naman ng madaming espada na nag-transform sa pagiging Sakura. Ngunit bago pa nga magamit ng mga captain ang Bankai nila, agad naman itong ninakaw ng mga Stern Ritter gamit ang bilog na bagay, na nagpag-ulat naman sa Division Captain, na sila Byakuya, Toshi, Soifon, at Kamamura. Nang nakarating na sa Science Control Room ang balita, dito ay agad silang tumawag kay Ichigo, ngunit nasagot nga ito ni Uruhara at sinabing hindi daw pwedeng makipag-uusap si Ichigo, sapagkat kasalukuyan daw itong nakikipaglaban sa captain ng Quincy, dagdag pa ni Uruhara na may balak daw ang Quincy na ito na nakawin ang bangkay ni Ichigo ngunit hindi nga daw ito gumagana kay Ichigo.
Matapos nga nun, dito ay agad nang tinulungan ni Uruhara itong si Ichigo, at agad na tinira sa dibdib itong si Jay na nagpabagsak naman sa kanya, at ibinalita din ni Uruhara ang mga nangyayari sa Soul Society. Kaya naman agad nagtungo doon ang ating bida, ngunit sa kalagitnaan na ng kanyang biyahe dito ay biglang natahi itong portal, at isa-isa namang tinamaan ng araw itong sila Uruhara at Otahimi, at kagagawan nga lahat ito ni Jay. Kaya naman walang pag-aalinlangan agad nang ikinulong ni Jay itong si Ichigo sa loob ng portal. Habang hirap nang makawala dito si Ichigo sa kulungan na ginawa ni Jay, dito ay may biglangang tumawag sa kanya, at nang sinagot niya ito dito ay narinig niya ang mga boses na umiiyak at nagmamakaawa. At habang nagsisilita nga dito itong si Kapitan Jay, sa hindi inaasahan bigla nga siyang nahati sa gitna, na agad naman niyang ikinamatay. Matapos noon, dama ko nga ang kwento dito kila Byakuya na kasalukuyang ninenervyos, dahil sa pagkawala ng kanyang Bankai, sa hindi inaasahan dito ay biglang umatake ng mabilis itong si Note, na solido namang tumama dito kay Byakuya. Ngunit sa kabila nga ng pinsalang natamo nito, dito ay bigla nga niyang sinugod itong si Note. Ngunit kahit gamit nito ang purong lakas at kasanayan sa espada, ay hindi nga siya diyan nakaligtas sa sarili niyang Bankai. Sapagkat gamit nga ang Bankai na kinuha sa kanya, dito ay madali lang siyang binugbog at pinatumba ni Note. Samantala dito naman kay Kenpachi Saraki, dito ay isa-isa nga niyang hinanteng itong grupo ng mga Stern Ritter, at isa-isa din niyang pinaslang ang mga ito, at nang makita nga nito sila Yhwach, dito ay sinabi niya kung paano niya pinaslang itong tatlo na Quincy. Una daw ay hinati niya sa gitna itong Anboy na Stern Ritter, at yung pangalawa naman daw dahil sa sobrang dami daw nitong sinasabi, kaya sinakol niya daw ito at tinanggal ang lalamunan, at ang pangatlo naman daw ay ginaya nito ang kanyang itsura kaya pinaslang daw niya agad ito. Matapos nun dito ay nakaharap naman ni Head Captain Yamamoto itong isa sa mga Stern Ritter, at dito ay ginamit nito ang Bankai ng assistant niya na si Sasaki B, at direkta nga itong tumama kay Yamamoto, ngunit hindi nga ito umepekto kay Yamamoto, kaya dito ay sinabi ni Tanda na masyadong mahina itong Bankai niya, kumpara nga daw sa original na user nito na si Sasaki B. At sa hindi nga inaasahan bigla nga ditong sinunog ni Yamamoto, itong kupal na Quincy gamit lamang ang isang atake. Matapos nun agad nang umalis itong si Yamamoto, at agad namang naramdaman ng mga Captain Division ang Reiatsu ni Yamamoto, na papunta sa lokasyon ni Yhwach. At wala ngang pagdadalawang isip dito ay agad na inatake ni Yamamoto itong si Yhwach, na nagpalabas naman ng apoy at malaking pagsabog sa Soul Society, ngunit nang magsisilita na sana itong si Yhwach, agad naman itong sinundan ni Yamamoto ng isa pang atake, na nagbigay nga ng gallows dito sa braso ni Yhwach. Matapos nun dito ay nagkasunod-sunod na nga ang bigayan ng atake ng dalawang matanda, ngunit dito ay bigla namang nilabas ni Yhwach itong tinatago niyang espada, na ikinatuwa naman ni Yamamoto, sapagkat ito daw ang pinakaiintay niya para daragin ang laman, dugo, espada at ang kaluluwa niya. At dito na nga rin inactivate ni Yamamoto itong kanyang Bankai, na tinawag niyang Zanka no Tachi, na humigop ng apoy at nagtanggal ng ulan sa buong Soul Society, at dito nga ay napasabi na lang si Retsu Onohana na tapusin na daw agad ni Yamamoto ang laban, sapagkat masisira nga daw ang buong Soul Society kung magtatagal pa ito. Bumalik naman ang scene dito kila Yhwach at Yamamoto, dito ay sinabi ng isang Stern Ritter na kahoy na espada lang daw pala itong Bankai ni Yamamoto. Sagot nga dyan ni Yhwach na huwag siya magpakampante, sapagkat nakasil daw sa espada nato ang lahat ng apoy, at isang salat na lang daw nito sa kanila ay siguradong sasabog at mamamatay sila. Sagot nga dito ni Yamamoto na ang Bankai daw na yun ang umubos at pumatay sa lahi nila, 1,000 years ago na ang nakakaraan. Kaya naman dito ay sumugod na ang matandang Yamamoto, at tumama nga ito sa balabal ng damit ni Yhwach, ngunit nagtataka nga itong matanda kung bakit wala daw apoy, na lumabas nang tumama ito sa kanya. Matapos nun dito nga ay aksidenteng tumama ang espada ni Yamamoto sa sahig, dahilan para sumabog at mabura ito. Matapos nun dito ay sinundan pa yan ni Yamamoto, ng Zanka no Tachi West, na nagpalabas naman dito ng napakaraming apoy at nagbigay sa kanya ng armor, dito nga ay umatake naman si Yhwach, ngunit agad na din itong nag-evaporate, at sinundan nga niya ito ng isang depensa at opensa na attack na tinawag niyang Sanct Seawinger. Ngunit tinapatan nga yan ng Zanka no Tachi South ni Yamamoto, kung saan nga dito ay bumangon ang mga patay na Quincy, at nagpatigil naman dito kay Yhwach, at sinabayan pa ito ni Yamamoto ng Zanka no Tachi North, kung saan nagbigay nga ito ng malakas na pagsabog at pumutol sa katawan ni Yhwach.
At matapos nga ang laban nila, dito ay aalis na sana itong si Yamamoto, ngunit bigla naman dumating itong tunay na Yhwach, at sinabi nito kay Yamamoto na pumunta daw siya sa selda ni Aizen, para ayain itong sumama sa rebelyon na ginagawa nila, ngunit tinanggihan daw siya ni Aizen. Kaya naman dito ay nag-activate ulit ng Bankai itong si Yamamoto, ngunit sa pagkakataon niyang ito ay matagumpay nang nakuha ni Yhwach ang Bankai ni Yamamoto, at sabay hiwa nito sa tiyan ng head captain gamit ang espada dahilan para bawian ang buhay itong legendary na matanda. Hanggang dito na lang. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa susunod na video. Maraming salamat.